Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Humarap na sa House Committee on Justice ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga, ang key witness sa impeachment complaint. Idiniin ni Madriaga ang ikalawang pangulo sa maanumalyang paggastos sa confidential funds, kung saan mahigit 100 milyong piso ay nadispatcha umano sa loob lang ng isang araw. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race. Naging emosyonal si Ramil Madriaga habang isinasalaysay ang dating umano'y malapit nilang samahan ni Sara Duterte. Kabilang umano siya sa nagtatag ng grupong Inday Sara is my president, kaya nadismaya umano siya nang magdesisyon si Duterte na tumakbong vice-presidente sa halip na presidente noong 2022. Malungkot lang po. Ito ang unang pagharap ng self-confessed bagman na si Madriaga sa pagpapatuloy ng hearing sa impeachment complaint laban kay VP Sara sa House Committee on Justice. Una nang inakusahan ni Madriaga ng korupsyon ang kanyang dati umanong boss na si VP Sara, kaya't inabangan ng kanyang mga salaysay bilang key witness sa impeachment complaint. Hindi niya po kayo kilala, wala po daw kayong relasyong personal at wala po kayong relasyong professional. Ano po yung totoo sa bagay po na ito? Marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno tsaka mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po sa, lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours, minsan overnight pa sa isang resort. Kasama ko po din ng mga PSG. Kaya kilalang-kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Inilabas sa hearing ang video birthday greeting ni VP Sara para kay Madriaga bilang isang patunay ng kanilang pagiging malapit noon. Isa sa mga pasabog ni Madriaga sa kanyang supplemental affidavit ay kung gaano kabilis umanong ginastos ang 100 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Ayon kay Madriaga, inihatid niya ang apat Wala na po bag sa ng dalawa, pera na may Madam lamang Chair. 30 million Wala po. pesos hanggang 35 million pesos bawat isa sa 3 lokasyon. Isang bag sa Laguna para sa isang politiko, isang bag sa isang bar-restaurant sa Quezon City, at 2 bag sa parking lot umano ng Office of the Ombudsman na pinamumunuan noon ni Samuel Martires. Kabilang pa sa isiniwalat ni Madriaga sa komite ay ginamit umano ang kanyang pangalan ng mga taong malapit kay ex-President Rodrigo Duterte para magbukas ng dummy bank accounts. Aniya, naglalaman umano ang naturang accounts ng milyong-milyong piso para sa intelligence operation at money laundering. Hindi na naipagpatuloy ang ibang katanungan kay Madriaga dahil kailangan siyang ibalik sa Camp Bagong Diwa kung saan siya nakadetain dahil sa kinakaharap na kasong kidnap or ransom na ayon sa Duterte Camp ay patunay na questionable umano ang kredibilidad ni Madriaga. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.